yeah. Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Oh, Ernie Tapasio. yeah. Yes, yo! Topa Show! Yeah, mga kasama! Magandang umaga po sa isang edisyon na naman ng Yes, Yo! Tapasio! Yan, palakpakan. Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal, pogi na, macho pa nga! Oh, yeah. Yes, Mabati po sa inyo ng mabuhay kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Ating oras ay alas 11:06 ng umaga. Yahoy! Ating petsa ay uno ng Oktubre. At ang ating araw ay Martes. At syempre, Martes, Miyerkules, Huwebes, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo ay kasama natin si... Kumanta pa eh. Okay. Enero. Tagal ko na hindi naririnig yung kantang yun na Okay, cute, pero ah. syempre, alam mo naman, idol, Juvie de Guzman po, ayan, sa ngalan po na Yes, Yes, Show Tapasio. At hindi lang yan, di ba? Hagabol talaga si attorney, kita nyo. Kahit na may sakit yan, hindi mo siya makikita nga lulubay. Lulumpay-lumpay. Hindi. Tagalog ba yun? Pero Ganun. dalawang araw ko yung Lufay-Fay. Lufay-fay. Ayun. Fifita Fofonga, view na Opo. Lufay-Fay. Pero attorney, nakakatuwa yung batas ng Supreme Court ngayon. Ano yun? Mukhang maganda kasi una-una masyado na tayong marami na tayong mga ipinagbabawal na masyadong hectic na yung utak ng mga tao sa Pilipinas. Siyempre, no? modern world, Oo. fast-paced eh. Masyadong hectic na. No. At syempre, tayo naman po ay natutuwa dun sa decision ng Supreme Court na wala nang masyadong bawal to, bawal yung ganun sa mga kandidato. Ayun, The oo. point there, siguro magkakaroon sila ng relaxation until proven na sila po ay pasok na. Ayan. Tama, Bilang tama. kandidato. At ang maganda pa niya, attorney, hanggang February 11, maluwag. Hindi, tama yun. Diba? Kasi nasisikil yung freedom of expression naman Opo, yun. Ang kandidato naman may freedom of expression din. Opo. Oo, at sabi ko nga, eto naman ang ating programa naman ay bukas sa kahit sino, kahit administrasyon, oposisyon, neutral, ha? Opo. Mm-mm. Pero congratulations sa COMELEC, talagang masigasig silang magtrabaho, yung COMELEC. Hindi, magagaling yung mga Opo, tao dyan, magaling. lalong-lalo na si Magaling. Chairman Opo. Garcia. Chairman At saka- Garcia, Saka congrats. si Commissioner Amy Ferolino. Ayun. Magaling yan. Oo. Kaya lang, Dahil- kinakalaban ni Guanzon eh. Ayun lang. Oo, ngit. Pero dahil sa, yes, attorney, sa sobrang galing nila, medyo parang sa dami ng hindi na bawal, medyo nabawasan yung gagawin nila. Yun Oo lang naman. yun. Oo. Hindi, dapat naman ang, Diba? ang ano nila, i-administer yung aktual na botohan. Opo. Yun ang importante. Hindi yung before. Oo, hindi yung kung pangangampanya, etc. Opo, yung Hayaan nyo bawal na yung to kanya-kanyang dami. diskarte sa pangangampanya, kung gustong sumayaw ng budots, ha? Kung Wala gusto na yun. magbigay ng 5,000, ha? Sige lang. Oo, wala tayong pakialam doon. Ang importante, unang-una, huwag mag-vote buying. Yes. Ayan, Oo. importante. Kasi that corrupts the electoral system. Yan ang unang-una. Opo. Number 2, yung mga patayan, election-related violence. Kasi alam mo naman ang election dito sa Pilipinas, mainitan eh. Patayan, barilan, suntukan, sabunutan pa. Oo, batukan, Ayan. yung iron finger, sinudukdok yung mata ng kalabog, ganun po. Lalo na kung si Harry Roque ang ka-argumento nyo, wag naman tayo magsabunutan. Oo, mahirap na. Alba! Oo, kaya si Congressman Marcoleta, wag naman. Lalo na kung si Senator Bato, mahirap makipagsabunutan doon. Ayan. Pero alam nyo guys, no, mas maganda na medyo relax tayo. Sino man yung mga gusto natin, ano man yung matanggap ninyo, wala kayong restriction na masyadong matatanggap. Kasi una-una, lahat po, kahit mga network mag-iingat sana. Pero this time, open ang lahat. Network yung mga nagbebenta ng mga supplement, di ba? Hindi po. Networking yun, di ba? Networking. Hindi, what I mean, yung mga taga-media. Yun. Feel free kayong Akala ko eh. mag-interview, feel free kayong magbigay ng mga saloobin ninyo.
But the point there, pagdating ng limitation, yung sabi nga, expiry ng date na kailangan, hanggang dito, this time, ito naman ngayon ang batas. That's good enough. Yun lang po. Saka Kwan, yung galangin ang opinion ng Opo. kapwa mo. Yan. Kung ayaw boboto sa kandidato mo, hayaan mo siya. Kaya nga may eleksyon Opo, Kaya yan. nga hindi tayo diktadura Yan. tayo demokrasya. Opo, Kasi that's lahat, good. pagka, very few times lang na pare-pareho, pantay-pantay ang tao, ha? Opo. Mahirap, mayaman, matangkad, pandak na katulad ko, Si Atty. talaga. etc. Masyadong humble. Anyway, bakit totoo naman pandak ako? Anong gagawa ko? Anyway, Hindi naman. iyan ay 2 beses lang pantay-pantay lahat ng tao, Opo. Ma'am Jubes, Opo. Sa pagdating sa kamatayan, di ba? Opo, Lahat pantay-pantay mamamatay. pagkatao. At pagdating sa eleksyon, isang tao, isang boto. Yan. Yan. Opo naman. Ang labanan na lang dito, palakihan na lang ng buto. Di ba? Hindi. Pag malaki yung buto mo, syempre, pananalo ka. Di ba? Kaya nga eleksyon. Bisaya ka kasi, kaya natatakot Buto! eh. Ano ba sabi? Buto! Nasamit lang ako kasi inuubo ko eh. Anyway, pero attorney, nakakatuwa na rin dahil una-una, wala dapat away. Hayaan nyo na kasi ang technique ngayon, kung sino inaapi, sila yung mas gusto ng tao. Ba't ganun, di ba? Hindi, may underdog mentality. Kung aping-api naman kasi. Opo. Oo, lalo na kung yung mga nang-aapi, ang papangit. Yung miyembro ng Quadcom, di ba? O, pangit na nga, mapang-api pa. Walang matutuwa sa'yo. Di bali yung siguro kung maganda ka, mapang-api ka, baka mapagpasensyahan pa ng ilan, although masama rin yun. Pangit ka, ikaw ay mabait, okay na rin yun. Pero pangit ka at mapang-api, ha? Bago, marami ka pang kahina-hinalang mga kayamanan, may problema ka na ngayon. No? Yun ang problema. Bago, may balbas ka pa, mahirap na yun. No? Pero wala akong tinutukoy kung sino yun, ha? Mabibwisit talaga sa'yo. Opo. Pero O attorney, dating NPA ka, yes. pumapatay ka ng mga pulis, hit squad ka, Alex Moncayo Brigade, magagalit talaga sa'yo mga tao. may ganun? May ganun. Okay. Hanapin mo dun sa kongreso kung sino yun. Pero attorney, isa lang paalala ko guys, kung kayo naman po, maraming kinabit ng mga tarpaulin para magpakilala, yung iba maaga pa naglagay na. Ngayon, before na magkaroon ng higpitan, yan. That's the time kailangan tanggalin nyo na kagad. Hindi, at saka yung iba, dapat maalaman nila, Ma'am Opo. Jubes, na baka akala nila, nilalagay nila yung mukha nila ay nakakatulong. Ayun. Kung nakakatakot yung mukha nyo, huwag nyo nang ilagay, pangalan na lang. Much Oo, better. kasi baka hindi nakakatulong na ilagay mo yung mukha mo diba? Yan. Pero minsan naman, may mukha nga, wala namang pangalan. Hindi ka na makilala, di ba? Hindi lagyan mo ng Yung mga tato yung ganun. noo mo. Kahit yung temporary lang, para pag nangangampanya ka, nakatato yung pangalan mo doon sa noo mo. Opo. Kahit yung henna lang, natatanggal naman yun after 2 weeks Hello. Anyway, ito naman ang gusto kong bigyan ng pansin. Opo. Ako, naiinis ako sa mga ganito Yung mga, itong mga, may mga ganitong umiikot na hindi ko malaman. Ito kasi po hindi nakakatulong kasi parang, Ma'am Jubes, Apa. parang, although, let's make this clear. Ako, for the record, lagi kong sinasabi, ako anti-pogo. Okay. At kung sabi ko nga doon sa isang column ko sa isang dyaryo, na kung si Alice Guo ay may kasalanan, ditanggalin niyo sa pwesto, pakulong niyo, Correct. etc. Pero, Oo. ang nangyayari, kasi nga, siguro din rin sa ginagawa nitong Quadcom. At siguro, yung tenor na rin, yung linya, parang nagiging official policy line na ng ating pamahalaan, yung, yung xenophobia. Yung parang basta Chinese, parang gusto nila katakutan natin. Katulad nito, ito ang daming finact-check ito ng mga kasamahan ko. Wala namang katotohanan ng karamihan dito. Yung Catanduanes invasion daw. Na billion-billion daw ang nilagay ng Chinese dito sa lalawigan ng Catanduanes. Na parang ngayon daw, ang Catanduanes daw ay parang probinsya na ng China. Eto sinasabi nila yung mga Chinese daw ay sila may-ari ng mga beaches. Yung gobernador daw at vice-gobernador
ay magkapatid, Chinese daw. Oo. O bago ang asawa daw Chinese din. Lahat ng mga negosyo daw doon ay Chinese na. O ang daming sinasabi rito, bago sinasabi, kaya bigla daw nagkaroon ng China Bank branch doon. Ano ba naman ito? Kalokohan naman yan. Kalok kasi ang China Bank, lahat meron eh. Tama. Oo. Alam Bangko nyo, ko rin dati ito hindi. China Bank eh. Oh, sino ba yung nagsasalita? Alam Ang nyo? China Bank ay unang-una, yung gobernador ng Catanduanes Kalokohan. ay Pilipino po. Chinese surname lang. Oo. Parang si Corazon Cojuangco Oh, Aquino. diba? O si Peping Cojuangco. Correct. Di ba? What's wrong with that? Or si Eduardo Cojuangco. Di ba mga naging official natin 'yan? Mayor Fred Lim. Correct. Chinese. Mga Pilipino po 'yan. Huwag nilang itatak na gano'ng mali po yun. Parang Alam nyo, tinatakot basta Chinese kung ano. masama na. Masama na agad. Kung That's ano-anong sinasabi Pambihira no. Baka no action daw from LGU, DNR, PCG, PNP. Pwede ba namang hindi ka umaksyon kung Mali. nangyayari na to? Mali. Imposible to. Ano naman to Alam mo, ang delikado. Distraction yan. Distraction. Saka yung racism ginagawa yan. nila. Opo. Alam nyo, delikado yan alam nyo, pagka gusto kasing, ang nakakatakot yan kasi, sa Amerika nangyari yan, natatandaan di ba, alam naman ng lahat ng tao, kahit yung mga bata. Yes. Yung Pearl Harbor, di ba? Opo. December yon. 17 ba yon kung hindi ako nagkakamali? Ako'y tama. Inatak ng Japan ang Pearl Harbor. Maraming lumubog na mga barko ng Amerika. Then, nag-declare siyempre ng war ang Amerika sa Japan. Okay. Ang hindi alam siguro na hindi tinuturo sa history books ay, alam mo nangyari, nagkaroon ng concentration camps sa Amerika. Lahat ng may pangalang Hapon, kahit sila ay American citizen, tinanggal sa kanilang mga bahay. Oh my God. Nilagay doon sa concentration camp, parang preso Opo. Dahil daw, di umano, mag-i-spy daw yun for Japan. Oh my God. Mababasa niyo sa yung time life na mga libro tungkol sa World War II na nabasa ko nung high That school was pa ako. before, Oo, nung ito World War II to. Opo. Yung isa, nagre-reklamo siya, sabi niya, paano nyo sasabihin ako ay magiging spy ng Japan? Yung anak ko nasa US Army, dumalaban sa mga Hapon kasi dito na yung pinanganak. Opo. Ako, citizen ako nitong country nito, loyal ako. Hindi porkit Chinese ang surname, dapat ng panghinalaan. Pero attorney, meron lang akong spy. Sino? Spy who loves me. Ayun, iba yun. James Bond naman yun. Well, Oo, kasi hindi nang nangyayari kasi yan, yung mga nakaka-stress naman kayo. Huwag spy naman daw. ganyan. Spy daw si Alice Guo. Ay. Kung spy, abay di parusahan. Opo. Pero patunayan muna. Yan. Bago ito si Gibo, ito nakakatawa kung magsalita tayo, akala mo yung kayang-kaya natin ang sarili natin. Di ba, nag-warning ang China. Bakit tanggalin daw yung missiles ng Amerika Opo. doon sa mga EDCA sites? Ang sagot agad nitong si Gilbert Teodoro, tanggalin nyo muna lahat ng missiles nyo, pati yung mga nuclear arms nyo, sirain nyo. Ano naman ang klaseng sagot yon? Yung ba'y sagot ng batikang abogado na may knowledge of international relations? Hindi mo sasabihin yun, di ba? Eto kasi Ma'am Jubes, ako, Pilipino ako, at pag in-invade tayo ng China, talagang labanan na. Reserve ako reservist ako we will step up, syempre. Pero, sa international relations, unang-una, malabong invade tayo ng China. Kasi, walang mapapala ang China ng sirain ang ekonomiya niya, sirain ang world economy, sirain ang economy natin by invading us. Yes. Yung Taiwan talaga kasi, ang stand nila, traditionally, yan ay parte ng China. Kaya gigil na gigil sila. Parang, amin yan ayaw mong ibigay sa amin anong claim nilang ganon sa Pilipinas? Wala namang na-invade ang China. Pangalawa, ilagay natin yung sarili natin sa China. Papayag ka ba, halimbawa ako, may kalaban ako, ako'y taga Paranaque. May kalaban ako, taga Maynila. Nakalaban ko. Pagkatapos,
naggirian kami, nagmurahan kami, papatayin din kita. Pagkatapos, after 1 month, yung kalaban ko sa Maynila, inupahan yung bahay sa tapat ng bahay ko. Opo. Oo, bago naglagay ng machine gun, nakatutok sa... Oh? Hindi. Ginawa nila yun? Hindi, Sample. ko. Sample lang. Sige, Akala ko ginawa. China, ako. Amerika, yun. Ikaw Pilipinas ka. Yung tapat ng bahay ko, inupahan mo, nilagyan mo ng machine gun, tinutok mo sa bintana ko. Anong gagawin ko? Siyempre, sasabihin ko, tanggalin mo yan. Maalarma ka. Kundi, susugurin kita dyan. Ito na lang, ha? Hindi kasi, ewan ko kung nakalimutan itong history. Natatandaan nyo nung panahon ni, sino ba itong presidenteng pinatay? Ha? Magsaysay? Hindi. No? Namatay sa Amerika, si Kennedy. George Kennedy. Di ba ang Russia naglagay ng missiles sa Cuba na nasa harap lang ng Florida? Naglagay ng missiles. Anong ginawa ng Amerika? Binlockade nila ang Cuba. Pinaligiran nila ng barko. At sabi nila, tanggalin nyo yan. Kundi invade namin yan. So, Muntik na magka-gera noon, ha? Sabi naman ng Russia, hindi namin tatanggalin yan. Pag in-invade nyo ang Cuba, sabi niya, kasi maliit lang ang Cuba, di ba? Opo. Maliit lang ang armed forces. Sagot namin yung Cuba, pag in-invade nyo ang Cuba, gagamitan namin kayo ng nuclear arms. Sige, invade nyo. Buti na lang, nag-back channeling. ayun. Nag-back channeling, tinanggal ng Russia yung missile niya sa Cuba. Ang kapalit, may kapalit. Yung missiles ng Amerika na nasa Turkey, na malapit sa Russia, tinanggal din ng Amerika. Ayun. Yun ang palitan doon. Yun ang tama. Yun ang kayang-kayang girahin ng Amerika ang Cuba. Opo. Pero siyempre, pag pinasukan ng Russia, ibang usapan na yon. Parehong may nuclear arms na yon, parehong malakas na yon. Ayun. Peer level dapat ang tawag doon. Opo. Tayo, hindi naman tayo peer level sa China. Ba't naggagaganong ka? Pero attorney, Kalokohan eh. gusto ko lang mag-sorry dun sa mga driver ng jeepney na kung saan dun sila pumaparada sa harap ng bahay ko. Ayun. Ang ginawa ko ay pinatambakan ko ng drum na maraming graba. So, parang hindi na ako... Grabe ka naman. Graba. Grabe. Pero attorney, alam Sabi mo... nga ni Chris Aquino, grabe. Grabe pala. Grabe. Pero hindi, ang akin lang, to reduce my anger, kasi syempre, araw-araw na lang ganito yung itsura ng mukha ko, araw-araw na lang. Ngayon, ang ginawa nila, nagtataka ako, bakit naging ganun yung subdivision namin? So, sorry po. Ang gusto ko lang kasi, tahimik na ako. Hindi na ako magsasaway. That's the reason why I did Sampulan that. mo yung isang jeep, sunugin mo. Ay, wag. Wag. Nag-review na. Anyway, speaking of pumaparada sa tapat, mamaya, Ma'am Yas, follow up natin yung yung Pasig traffic, yung sa St. Peter. Oo nga. Kasi kahapon hindi makakontak eh. Sabihin mo, pag hindi sila tumigil, talagang si St. Peter ang haharapin nila. Biro lang po, biro lang. Kaya lang, magbe-break na tayo, pero ano po natin yan, i-follow up po natin yan. Opo. At bago tayo mag-break, again, pakiusap sa mga kababayan ko, may tensyon na nga between China and the Philippines. Huwag nyo nang palalain Yun. sa pagkakalat ng kung ano-ano. Kasi pagka naggera po in a war, no one wins. Yes. Lahat talo. Bakit? Unang-una, hindi naman po tayo invade, walang mapapala. Opo. Kaya i-invade ng China ang Taiwan, aside from the fact na teritoryo nila yan talaga, dati, sabi nila, although may mga nagsasabing hindi, meron pang chips yan eh. Ayun. Kaya in-invade naman yung Iraq noon ng Amerika dahil may oil. Okay. Yun. Oo, tayo, wala naman tayong chips, walang oil. Opo, pero tayo coconut muna oil. tayo. Coconut oil Coconut meron. oil. Banana chips meron. Ayan. At saka kamote chips. Ayan. Kaya nangangamote tayo. Ngunit, sa notang yan ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Yo, Topasyo, mga Topasyo. tanong, commercial information, Alberto, sa patalas sa paalalahan po ay Just In, Sa ating mga Just In at kung ano-ano mga tsurbahan ating oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3, Hiera! Yes, Yo,
Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yeah, mga kasama! Magandang umaga pong muli. Nagbabalik ang Yes Yo Topacio, Attorney Ferdy Topacio at Juvie de Guzman. yan ang ating oras, alas 11:35 ng umaga. At siyempre po, by the way, bago tayo mag-Jim Paredes, ay let us wish all the candidates good luck po sa inyong lahat. At least, yung pagkakandidato in itself, ano na yan, sakripisyo na yan, you enrich the political debate. Tama po yan. Kandidato lang ng kandidato. Ay, speaking of kandidato, itong babatiin natin, si Kamentong Laurel ay kumandidato rin to for senator, yes, some time ago. Okay. Oo. At sana ay makausap natin siya. Baka pwedeng magamit ang kanyang expertise sa political analysis. Yan. At syempre po sa ating pagbabalik ay narito na tayo sa ating paboritong bahagi na Pinabagato. Pakita mo tweet Papwede mo. na. Uy. Oo, magaling na. Wala nang dengue. Wala na ring pneumonia. Lady Spears. Okay, magandang umaga muli. Sabi nga po, hi po, si Brian Gloria ito. Pasalamat po ako sa asawa ko sa Toronto, Canada. O, di ba? Ingat ka dyan palagi. Love you, Mary Ann Gloria. O, di ba? Yan. Pinaabot sa atin, di ba? At Ano yan Alam mo kung bakit naging Toronto pangalan yan? May Bakit alamat po? yan Ano po yun? Naglalakad yung mga unang-unang dumating dyan Okay. na mga puti, mga Europeans. And may nakita silang native. Di ba may mga natives na Yes. Canada, yung mga Inuit yun Di ba? Opo. May daladalang saging na nakabalot sa lumpia wrapper na Lumpia pinalutong. wrapper mismo. Tinanong nila, what is this place? Hindi maintindihan. Akala tinatanong ko nung hawak-hawak niya. Opo. Sabi niya, Toronto. Kaya naging, Ayos. Ang kaya galing naging naman. Toronto yung pangalan. Okay. Toronto. Sinulat nila, Talaga. the name of the place is Toronto. Toronto. Sige na nga. Kung maniniwala doon, lang doon mga tonto. Opo. Ay, hindi, attorney Thank Sino you. ba? Sino ba Thank ang you nga babatid sa mo? sa mga gumagawa ng QCID ng Quezon City Hall. Pagbati po, pinapaabot ko sa inyo. Kita niyo naman, sabi ko sa'yo, babatiin ko kayo In behalf of Attorney Topacio, salamat po sa lagi ninyong panonood. Lalong-lalo na yung mga nandyan sa Commonwealth Barangay Office, sila po yung tumatao ngayon doon for QCID. Can you imagine? Teka. Imagine na. Ayun na-imagine ko na. Attorney talaga. Okay, At hindi lang po yan, pagbati na rin pinapaabot namin, congratulations sa buong pamunuan ng DWIZ at Aliw Channel 23. Kasi ang dami-daming nanonood daw sa buong mundo. Iba-ibang lugar guys. At thankful ako kasi nakakaabot yung mga pagbati nila daw. Yan. Salamat sa inyong lahat sa panonood ninyo. At syempre, halikayin ko pa yung papel ninyong binigay sa akin. Talagang marami pala sa mundong walang magawa sa kanilang buhay at na nakikinig sa akin. Hindi, Tony, alam mo, sikat ka naman talaga Siyempre, Chukoy. napakaswerte ko dahil kasama ko ang isang sikat na abogado na talaga namang very humble. At hindi lang po yan, magaling kumanta, kaya pasensya na kayo. Talagang makikita natin yan. Sabi nga si Sir Mike De Lara, sabi ni Kuya Mike gagawa kasi tayo ng show na ikaw daw ay kasama sa show. Ay, di. Meron tayong ikokopro ditong parang musical. Yes. Na once a week. Yes. Oh, good. I like that. Anyway, okay ka na ba? Okay na po. Batiin natin ang ating mga taga-panood. Si Queen Eagle Inday Duterte, si Little Boy, ayan. Ay, and then, ito, sina Mr. Polvo, Manila Rizal, Richard Ruiz, Vic Nambustos, Leo Imperial, Japok Tin all the way from Taipei, Taiwan, Tony Shapi,
all the way from Las Vegas, Nevada. At saka syempre, ang ilan sa ating mga Twitter ranters, si Almhel. Yan. Okay. Si Hara Lingayen Benigno. Yan, napakagaling komentarista. Oo, ito yung ano natin, no, na-pick up na yung nirereklamo natin. Ayan. Nasa Business Mirror na. Oh? Oo, etong yung tungkol sa pagbebenta ng ginto. Basahin niyo po sa Business Mirror, ating Yan. ano yan, ating dyaryo yan. Etong napakagandang article, ha. Na ito ni John Mangon. John Mangon. yan. Ngayon lang. Ngayon, 4 minutes lang po ito. Okay. Yan. Tungkol sa ito, ang title ay The Gold Selling Scandal of Ooh. 2024. Wow. Yan. Ang magaling po ito si John Mangon. Kilala ko to pati kay ang asawa nito ay Pilipina. Apo. At dito na siya. Napakagaling na financial analyst. Yan. Well, hope Okay. kilala pa niya ako. Ito, yung sinasabi ko na mamaya na kasi mahaba ito eh. Magbatian pa muna tayo, no? Napapunta ulit tayo rito. Sige po. Si JC ko, ha? Si United for Duterte, yan. Ayun. War Machine. Okay, si Puft. At ang mga hindi mababanggit, si Noli Metangere, si Bong Laglinda. Ay narito si etong si Angel na ba? Si Ryan Lingo, Pinay Avengers ay narito. Okay. At si Ana Malindog Uy ay narito rin. Si Ju. Ayun. Okay, si Sarah All 2028 at si O. At syempre, si Michael Guy, si Rolly Mende Tomas ay palaging nakikinig po rito. Si Ryan Ang, I hope everything is well. If you need anything, ihado ko yan eh. Meaning, ihado in Spanish is God's son. God's son. Oo, ihado ko yan. Anything you need, may pinagdaraanan siya kasi ngayon. Anything you need, just give me a call, palakol. Kailangan ka din ni Sir Jigs magpanta. Jigs, si Katirso Peralta, words of wisdom. Opo, yan. May words of wisdom ba Wa. dyan? Wa. Ako parang Sige meron po. ako. Tignan ko, hanapin natin, ha? Opo. And then si Attorney Edward Dialogo, si Dennis Arce, text and text, hindi kita masagot. Alam mo namang may TV show ko, kau talaga, oh. Ano bang sasabihin ko pa? Si Willie King, yan, si FG, Jose Miguel Arroyo, yan, si William Gatchalian, na palagi nag-good morning sa akin. Good morning din sa iyo, partner. Si Alex Cruz, Louie and Nats Gambawa, thank you dun sa Kapal Mooks na pinadala mo sa akin nung... Kapal Mooks? Hindi, Kapal Mooks yun yung kalhating ulo ng mamoy na deep fried. Na ang pinakamasarap dyan yung sa pepitons. Pagkain pala yun. Pagkain yun. Yung mukha ng baboy, Kapal Mooks. Dapat padalhan din yung ibang mga miyembro ng Quadcom. Ayan. Ang makain nila habang sila ay... Pasensya na kayo, hindi ko kasi nararating yun. Pero thank you so much kay Ma'am, yung asawa ni Ni Sir, asawa ni Sir, si Ma'am. Ni Sir Mike. Akala ko si Mike Ma'am, Delara. asawa ni Sir eh. Pero Kuya Mike, kita mo noon, narinig mo sabi ni attorney, talagang may partnership na tayo sa musical. No? Oo, i-firm up natin yan with Borracho Films. Ito to, hinahanap ko yung kuwan. Ito. Sige po. Meron siyang words of wisdom dito eh. Sige po. When the mirror of life gets dirty with the fog of reality, wipe it with a cloth of faith and drench it with water of patience to see again clearly the reflection of our hopes, dreams, and aspirations. Stay safe and be well po. Wow, feel the feel. Yeah. Hindi, talaga namang keep fighting. Alam mo, nung nasa ospital ako, Yes. pinanood ko yung pelikula ni The Last Movie ni Charlie Chaplin. Limelight ang title. Napakaganda, semi-autobiographical. Siya ay si Calvero doon. Okay. Ano siya, yung komedyanteng Laos. Kasi at that time, medyo matanda na si Charlie Chaplin. Oh. Parang nakakalimutan na siya. Dati sikat na sikat siya. Naging lasenggo siya. Yung may kasi. ganon? Yung may Oh, ganon. yes. Siya pala yun. So, the greatest
one of the greatest, if not the greatest director, auteur yan eh. Siya nagdi-direct, siya yung ang gumagawa ng screenplay, siya gumagawa ng music. All around, Lahat siya nag-e-edit. Siyang director of photography. Anyway, bibilisan ko lang. Laos na siya, lasenggo na siya kasi wala nang pumapansin sa kanya. May nakita siyang ballerina na ang feeling hindi under yung career. Magsusuicide, naligtas niya, napalakas niya. And then sumikat yung ballerina. At the same time, siya rin parang yung nile-lecture niya sa ballerina na life is good, dapat you have to keep fighting. Parang pumasok din sa kanya na revitalize yung career niya. Kaya lang in the end, namatay siya. Kasi matanda na siya. All day. Anyway, maganda po. Panoorin nyo, Limelight, one of the greatest movies ever. Wow. By Charlie Chaplin, co-starring Claire Bowen. Yan. At sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yo Topacio. Ating oras alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3. Yaba! Yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo, Topacio! Mga kasama, magandang umaga pong muli sa oras sa alas 11:48 ng umaga. Ay, narinig na naman tayo sa Yes, Yo Topacio. Attorney Ferdy Topacio kasama si Juvie de Guzman. At syempre, attorney ito na nakita ko siya. Ay, nakita mo na. Nakita ko na yung listahan ko. Guys, sorry alam ko na. Yan. Banato mo, Alam ko, pahabol. yung QCID team, nandyan si Maru Medjario, si Liza Bauso. Maru Medjario? Opo, Medjario siya Liza Bauso, Joman Abellanos, yan, Jovellanos pala. Jerly Ann Pamitan, si Christine Del Andraneda at Vincula. Salamat po, QCID team. Salamat po. Okay, Yan. anyway, si Yas kaya, ano nangyari dun sa ating Pasig traffic? Walang update si Yas. Nakalimutan yata ni Yas eh. Yan, nawawala ka. Okay. What happened, Yas? Importante yon kung anong action taken. Opo, At opo. pinangako natin na yun ay ipa-follow up natin ng Lunes. Wala naman ako nung... Pero pumunta kami nung Lunes ni Victor. Ganun ba? Kumusta naman? Pumunta kami. Ang nangyari, sarado yung kalsada na sinabi mo. Bakit Kasi sarado? Po, nagkaroon sila ng earthquake drill. Okay. Kaya timing. Wala tayong nakausap. Monday. Okay. Hindi, pero dapat nakausap natin kasi Thursday ba tayo nagkareklamo? O Friday? O Thursday. O dapat may aksyon na yon. Yes, ano ba nangyari roon? But in the meantime, ito ang nakakalungkot, ano? Opo. At hindi na pinagpatuloy pala ng Cebu Pacific yung Manila-Beijing. Manila at ilang pang flights papuntang China. Kasi nga, mahina, may matumal ang bumabiyahe kasi... Wala na Hindi, unang-una, syempre, sa Pogo. Opo. Wala nang pupunta mga Chinese dito. Pangalawa, bakit ka pupunta sa isang bansa na nakipag-away sa bansa mo? So, yung mga Pilipino, siguro ay pumuntang Beijing. Yung mga taga-China naman ay nang pumuntang Pilipinas. O sinong apektado? Yung ekonomiya ng, yung kanya-kanya na ekonomiya. Oo. May nagagalit dyan Yan kasi puro politika Katulad niyang Film Development Council of the Philippines. Opo. Akalain mo ba namang i-entry mo sa Best International Film sa Oscars ay yung So It Begins, political movie tungkol kay Leni Robredo. Paano tayong aasenso niyan? Akala ko ba ayaw ng politika? Pinopoliticize niyo yung arte. Kaya alam nyo, sa mga pangyayaring yan, yung FDCP, wala nang pag-asa talaga na maka-breakthrough ang Pilipinas sa international market pagdating sa pelikula. Pasagwa na ng pasagwa, same formula, yun ang yun. Sa MMFF, yun ang yun. Oo, may musical na ganito. Ang sama talaga ng appreciation natin ng movie. Is that what passes for a great Filipino movie? Yung documentary kay Leni Robredo na nandun si Maria Ressa na convicted ng libel at cyber libel. Is that the best we can do? Yung FDCP highly politicized. Akala ko ba ayaw nila ng politika pero yung Mama Sapano ayaw nila noong ipasok dahil political daw. Yung Gringo Honasan ayaw nila ipasok dahil critical daw sa Marcos family. Pero itong Leni Robredo, yun ang pinapasok nila. Ano ang klaseng film? Hindi Film Development Council yan
Film Deterioration Council of the Philippines yan eh. O bago yung mga incentives nyo, napakatagal pa bago ibigay. Ha? Patay na yung kabayo bago bigyan ng damo. Ano ba yan? Ibang damo binigay nyo eh. Baka sumigla pa eh. Hindi, ang sama talaga ng film industry na. Mahihirapan tayong buhayin yan. Sana, eto Ma'am Jubes, sana may isang senador na maglakas loob nandiyan naman si Kuya Jinggoy. Nandiyan naman si Kuya Bong. Oo. Si Lito Lapid. Kasi di ba may Lito Lapid? Opo. Parang hindi natin ramdam, 6 na taon na pala since na-elect siya. Parang Hindi, tahimik hindi masyado. oo. Si ano? Ilan na kaya nabilang na na butiki sa kisame? Hindi, okay na. Hindi ko nakikita. Ang alam ko, ang mas kilala pa lapid yung chicharon lalo na yung may back fat. Oo. Pero si Kuya Bong, talagang... Kasi Kuya Bong, okay yun, oo. Bong. Ayan. Hindi nga lang natuloy yung kanila, namatay kasi si Tommy Osmeña, di ba? Opo. Yung sa Cebu. Opo. Tatakbo sana ng presidente yon, ang running mate niya, si Bong Revilla. Opo. Kaya lang hindi masyado maganda daw yung tandem, Tombong. Tom Osmeña sa Bong Revilla. Parang baka daw hindi katanggap-tanggap. Ha? Oo, baka maging kapuitan daw eh. Pero special mention, at least gusto ko lang pong pasalamatan din yung yung misis niya, si dating Mayor Lani Mercado. Hindi, congresswoman ngayon. Revilla, now congresswoman. Sila po kasi yung yung kaagapay namin sa Dugong Alay, Dugtong Buhay. Oo, si Kuya Bong very active yan. Opo. Sa movie industry, diba, binaba na nila dati 30% ang amusement tax. Opo. Ginawa na ng 10% sa tulong niya. Opo. Ngayon, siya yung nagpupush noong pag-expand ng powers ng yung Intellectual Property Office para yung mga websites, yung mga social media accounts na may content na pirated na Filipino movies, Filipino TV shows, etc., Filipino songs, ay may karapatan, may kapangyarihan na ang Intellectual Property Office ay mag-take down at tanggalin. Kasi grabe po ang piracy. Kita nyo, alam nyo, wala pang 1 week tong MMFF. Kawawa na naman yung mga producers tong 2024 MMFF. Minsan wala pang 1 week pinapalabas sa sinehan, nasa YouTube na. Bilis. Kawawa naman yung mga producer. Kahit, although hindi ako kasama ngayon sa 2024 MMFF, paano naman maraming producers na nagsusugal ng pera para mabuhay lamang yung industriya na naghihingalo na. Kasi nga, yung mga regulatory bodies natin kamote, lalo ng FDCP. Buti pa yung MTRCB, very supportive sa mga pelikula at binablock nila yung mga pelikula na hindi nagbibigay ng magandang larawan ng Filipino values. Yun. Di ba? Meron pa yung title ba, yung Satanas. Di ba hindi nila inapprove? Ano yun? Ewan ko kung bakit ganon. At saka yung mga kalasuan sa television, sinusuheto nila. Opo. Oo. Good yun. Okay yun. Pero talagang hirap na po ang Filipino movie industry. Hindi na, dapat ma-attain natin yung greatness natin noong 50s and 60s and then yung 70s, 80s, yun ang golden age natin. Pero attorney, base sa kaalaman mo, wala bang pumalit dun sa mga dating sikat na mga film industry? Wala bang pumalit? Pumarehas? Meron mga nandyan, kaya lang hindi nga nade-develop Ang daming magagaling. Okay. Si Nakwan, magaling yan. Made one of the best Filipino films ever, Opo. Si Kwan, itong si Antoinette. Hadaone ba yun? Jadaone. Hadaone kasi Pilipino tayo, di ba? Okay. Yung Never Not Love You. Yung Honor Thy Father ni Eric Mati, napakaganda noon. Opo. Oo, that's a very good film. Maraming maraming magagandang pelikula. Yung Smaller and Smaller Circles, hindi ko lang maalala kung sinong nag-direct. May mga magagaling, yung First Love, yung asawa ni Tony Gonzaga. Si Paul Soriano, galing noon. Magaling din. Lahat ng movies noon nagustuhan ko. Okay. Marami tayong magagaling na direktor, kaya lang walang suporta nga ng gobyerno. At ang policy natin tends towards masyadong commercial. Okay naman yan, may mix commercial, may drama, etc. Pero may mga genres na namamatay na puro drama, puro
comedy. We cannot become a great movie-making nation sa mga ito. Bago ko tayo magtapos, panoorin lamang natin yung sa Netflix, yung Sheriff. Malaysian film, apakaganda. Okay. Naiiyak nga ako nung pinapanood ko kasi sabi ko, bakit hindi tayo ganito? Opo. Yung mga pelikula natin. Anyway, bago po tayo magtapos, i-remind lang po natin ang ating mga tagapanood na tayo po ay hindi lamang sa radyo, TV at mga lumang comics. Wala yung lumang comics. Okay na, nasabi mo na ba? In-announce na nila kanina. Okay, edi. Pero meron pa tayong oras. Okay, sige, oo. Meron pa tayong oras. Ito yung, ayan. In-announce na pala. In-announce na yan eh. So, ibig sabihin, okay na tayo. Edi, huwag na natin i-announce. Hindi. Ang Hindi, important. galit ko yata Hindi. Gusto ko lang ipaliwanag mo yung mga iba pa nating mga proyekto na gusto nating ituloy. At hindi lang yan. Thankful ako dun sa mga nagbibigay ng feed sa atin kung ganito gawin natin, ganitong gawin natin. That's good enough. Maganda yung binibigyan tayo ng feed, pero mas maganda siguro kung pinifeed nila tayo. Nagpapadala sila ng pagkain. Okay. Ayan, kita nyo. Nandyan na. Anyway, wag po kayong alis. Bagamat magpapaalam Ang po kami. gwapo, Antabayanan po natin, napaka-importante to para up to date tayo sa latest, lalong-lalo ng first day ng pag-file ng mga certificaciones de candidaturas. Ayan. Okay, ang poging-pogi, machong-macho, Ay, hindi pala pwede. na si Drew, na sino Ayan. sa susunod na programang Bali Tambayan. At hindi lang yan, Isang gwapo rin. Hindi lang yan. Isang gwapo rin si Sir Dennis Antenor. Gusto ko yung Siyempre, programa matagal niya. ko ng idol yan. Yeah. Elementary pa lang ako, pinapanood ko na yun. Grabe, grabe. Kaya, Anyway, eto po si Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal to Passion. at ako naman si Juvie de Guzman. Kami po ay nag-iwan ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong mga kasalanan. At hindi mo sa inyong kaisipan na Wag makiki-appeal. 1, 2, 3, Yeah! Bye-bye again. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yes, yo! Topacio!